Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang topic natin is the gospel of the new birth. So, pag-uusapan muna natin yung unang part ng ating topic ngayong gabi, which is the gospel. Praise God. Sino dito nakakalam ng gospel? Anong ibig sabihin ulit ng gospel? Good news. The gospel is the English word means good news or mabuting balita or good message. Ang meaning po ng gospel doon sa binasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 means a reward for good things, for good tidings or gantimpala sa mabuting balita. And yung meaning din po ng gospel doon is about good tidings. Pag sinabing good tidings is mabuting balita or good news. Good tidings of salvation sa pamamagitan ni Jesus Christ. Magandang balita dahil sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus Christ. And also, ang ibig sabihin ng gospel is the proclamation of the grace of God manifest and pledge in Christ. Or yung grace ng ating Panginoon is nahayag ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Jesus Christ. Last week po, ang topic natin is saving faith. Yung faith daw po is yung instrument natin para ma-apply yung awa ng Panginoon, which is the salvation sa ating buhay. So, ang meaning po ng tidings, kasi sabi dito sa meaning niya, yung gospel is good tidings or magandang balita. Pag sinabi kasing tidings, it is an old-fashioned word meaning yung latest news or recent news. So, parang yung marites, sino ba dito yung mga nagmamarites? Alam niyo ba yung latest na balita? Maribik lang. Walang marites dito sa church, yung maribik lang. So, ganun yung old tidings. Pag sinabi daw ng isang tao na, I bring you good tidings or I bring you good news. Pag sinabi daw ng isang tao na ganun, it literally means that they have information. Meron silang information na i-share sa atin o sa ibang tao na yon na they will probably like or gugustuhin nilang marinig. Amen. So, tayo po, when we bring the gospel of Jesus Christ, we are actually bringing a good tidings or good news sa ibang tao. So, pag sinabi mong, dapat pag sinabi natin sa isang tao, mayroon akong dalang good news or magandang balita, which is the gospel, dapat ang tendency ng isang tao is, uy, gospel yun ah. Ano kaya yung magandang balita ang ibibigay sa akin ng taong ito? So, nakadepende po yan sa mag-share. Dapat may excitement. Kasi kung malungkot ang nag-share ng gospel or parang hindi siya excited or hindi niya na-feel yung excitement, most probably yung makikinig at tatanggap ng information or ng salita ng Panginoon, hindi nila magugustuhan. Amen. But the message, which is the gospel, is the good news. Message pa lang, okay na. Lalo na pag dinala siya ng isang taong excited mag-share ng gospel sa ibang tao. Praise God. So, yung biblical definition po ng gospel is, of course, yung binasa natin kanina sa 1 Corinthians chapter 15, is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Amen? Kaya tinawag po siyang, the gospel of Jesus Christ is the good news. Yan. Yan po yung gospel. And we respond to the gospel or nagre-respond tayo dun sa gospel or ina-apply natin yung good news sa ating buhay by repentance, which is, ito yung kamatayan sa kasalanan. Repentance. Pangalawa, water baptism, which is by immersion in the name of Jesus, which is the burial with Christ, ipaglilibing, and receiving the Holy Spirit, which is the new life in Christ. So, yun po yung gospel. And before I proceed, may nilagay po akong mga tanong. Yung tanong po niya yan ay sasagutin natin throughout this Bible study. At unang tanong, how do we apply the gospel? Paano ba natin ma-apply ang gospel sa ating buhay? Pangalawa, how do we respond? Or paano natin i-obey? Paano natin susundin ang gospel? Pangatlo, how we identify personally with the gospel? Paano daw natin pag sinabi kasing, paano ma-identify, ibig sabihin ng identify, paano natin ma-associate or paano natin ma-relate ang ating sarili doon sa gospel of Jesus Christ. Amen. So ito yung mga tanong na later on masasagot natin throughout our topic. Una, our identification in Christ. Paano tayo na-identify? Pag sinabing identify, paano tayo nare-recognize na yung gospel na apply sa atin, which is ang kamatayan ng Panginoon, paglilibing at yung pagkabuhay niya muli. Paano natin ma-apply yung mabuting
Pagkakakilanlan. Yon, pagkakakilanlan. Paano masasabi na you are identified with Christ? So, yun po yung identification with Christ. So, didiscuss po natin ito hanggang mamaya. Praise God. So, by applying the gospel, which is the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, sa ating sarili, doon po tayo may pagkakakilanlan sa Panginoon or nakakaroon tayo ng connection or link doon sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay. So, yun po yung identification with Christ. So, let us open our Bibles in the book of Romans chapter 6 para may biblical reference po tayo sa sinasabi nating our identification in Christ. So, in Romans chapter 6, verse 1 hanggang 5, the Bible says, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound?" Verse 2, "God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein?" Sa 3, ito yung sa 3, "Know ye not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? For therefore we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we should walk in newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall also be in the likeness of His resurrection." So, ang sinasabi po dito ng Bible, na-identify tayo doon sa kamatayan, paglibing, at pag-resurrect kay Jesus Christ when we are i-apply natin yung gospel sa buhay natin by repentance. Kagaya po siya ng pagkamatay ng ating Panginoon at baptism in Jesus' name sa paglilibing sa Panginoon and receiving of the Holy Ghost, which is the resurrection. So yun po yung pag-identify natin sa ating Panginoon. So unang part ng identification natin with Christ is the death. So pag-usapan natin yung death or sa atin ang pag-identify natin is through our repentance. Ma-associate natin, maililink natin, may connect natin ang ating sarili through the death of Jesus Christ through repentance. So ano po ba yung death? Of course, yung death po, yun po yung unang step para tayo ay ma-identify sa kamatayan with Jesus Christ. Para ma-apply yung kamatayan ni Jesus Christ sa atin, ito yung unang step. Just as Jesus Christ was crucified on the cross, our old man must be crucified and put to death. So, dito sa death, di ba, ang application niya sa atin is repentance. Yung part na tong topic natin is na habang inaano ko to, ini-internalize. Sabi ko, ang ganda ng topic na part na to. Hopefully, mai-deliver ko siya, may share ko siya sa inyo. So, pagdating daw ng death ni Jesus Christ, na-apply siya sa atin through our repentance, ang nangyayari po sa repentance, ang old man, ang lumang pagkatao natin, ang sinful nature natin, nako-crucified at namamatay. Praise God. Sabi, yung old man daw po ay hindi siya ability to sin. Yung old man, yung lumang pagkatao natin, hindi siya abilidad para magkaroon tayo ng kasalanan. Or, ang experience natin sa kamatayan ni Jesus Christ, which is repentance, hindi siya nagtatanggal ng carnal nature sa tao. Hindi daw po. Dahil hindi natatanggal yung carnal nature ng tao at yung ability ng tao na magkasala, kailangan pa rin natin ang mga pinili ng Panginoon, ng mga Kristiyano, continues to wage war with his carnal nature. So nasa Bible po yan, Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 17, na dapat tayo ay naglalakad in the Spirit. We should walk in the Spirit, sabi ng Bible, and that you shall not fulfill the lust of the flesh. So, kahit po ay nabaptize na tayo, nagrepent, nabaptize na in Jesus' name, nakareceive ng Holy Ghost, we are still continues to war against our carnal nature, our flesh. So, napaka-importante po sa isang Kristiyano na we are walking in the Spirit. Pag we are walking in the Spirit, Bible na nagsabi,
we will not be fulfilling the lust of our flesh. So pag finulfill kasi natin yung lust ng ating flesh, ang tendency nagkakamali tayo, nagkakasala. So during repentance mga kapatid, ang nangyayari po pala sa pagsisisi ng ating kasalanan para ma-identify or ma-apply ang kamatayan ng Panginoon sa atin. Ang nangyayari po pala diyan, ang pinapatay po pala diyan is yung hindi yung sinful carnal nature natin. Ang pinapatay po diyan is yung dominion at yung power na nagko-control sa atin, which is the sinful nature of man. So pinapatay niya yung dominion sa buhay natin. Ibig sabihin, nandun yung sinful nature natin. Nung hindi pa tayo nag-repent, nandun yung kapangyarihan niya para, kaya may sinasabi ng kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Totoo po yun. Ang taong hindi nag-repent or ang taong hindi na-baptize in Jesus' name, ang taong hindi na-apply ang gospel sa buhay nila, kahit anong gawin nila talaga, ang tendency, gusto kong bumait, gusto kong ayoko nang magkasala, pero nagagawa pa rin, di po ba? Sino din ang experience maliban sa akin? Ganon yan ang tendency because ang sinful nature niya, mayroon pang dominion, may authority pa sa buhay ng isang tao at mayroon pang control. Siya yung nagko-control kasi yun yung natin yun yung nature natin. But the moment na nag-repent pala tayo sa ating Panginoon, the moment na nag-confess tayo ng ating kasalanan sa Panginoon and we repent, Lord, I acknowledge na makasalanan ako. Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan. Ang nangyayari po pala dyan, we are actually pinapatay natin, parang pinapako natin sa cross ang kapangyarihan at authority ng kasalanan sa buhay natin when we repent. Kasi pag ang isang tao pa ay ligtas na, sin and Satan's control over us is destroyed. Pag ang isang tao ay naligtas na ng Panginoon, yung kasalanan at yung kapangyarihan ng diablo sa buhay natin, totally destroyed. Kaya galit na galit po ang diablo once a single soul ay nagbago at binago ng Panginoon at niligtas ng Panginoon. Because, bakit? Alam niyo po ba bakit? Dahil wala siyang control dun sa tao na hindi niya kayang manduhan, itong gawin mo. Because, alam ba, kung gusto kong, tumbling ka dyan, ayaw nang tumambling. Or ayaw nang, sabi nga ng kanta last week, Satan wants me bound. Gusto niya akong nakagapos. But Jesus set me free. So since the dominion of sin over us is lost in the death with Christ, kailangan po natin i-treat yung kasalanan itself as dead. Ibig sabihin, pag nag-repent na tayo ng ating kasalanan, dapat nasa isip na natin yan na wala na akong gana dyan. Hindi ko nagagawin yan. The moment na ganun yung isip natin, mga kapatid, pinapatay natin ang dominion at power ng kasalanan sa buhay natin. Pero nandun pa siya, pero wala na siyang power to control us. Amen? Praise God. So, sin can no longer dictate us or control us. So, hindi na siya yung magiging driver ng buhay mo sa paggawa ng kasalanan. So, yung isang tao na nag-repent, pero nagkakasala pa, praise God, hindi yan dahil may control pa ang kasalanan sa buhay mo, kundi dahil ginusto ng tao na magkasala. Di po ba? Sino po dito ang maliban sa akin na baptized in Jesus' name, nakareceive ng Holy Ghost, nag-repent, nakareceive ng Holy Ghost, pero nagkakasala? Di po ba? It is, the power of sin sa buhay natin is wala na. But dahil nasa flesh pa tayo, may tendency na tayo magkasala. So, ang paggawa natin ng kasalanan is, normally, it is because of our desire na, gawin ko tong kasalanan. Pero yung power ng kasalanan na kontrolin ka, wala na. Praise God. Si Paul and si Peter ay mayroong sinasabi sa Bible na term called death to sin. Si Paul at si Peter, mababasa sa Romans chapter 6 verse 2 and 1 Peter chapter 2 verse 24. Pwede bang magbasa? Pwede bang basahin nyo Romans chapter 6 verse 2? Any volunteer? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Okay, i-highlight nyo or underline nyo yung word na dead to sin. So, 1 Peter chapter 2 verse 24. 1 Peter chapter 2 verse 20.
who his own self bare our sins in his body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Amen. So thank you, Sister Fem, Sister Elsa. So yung sinasabi po ni Apostle Paul at ni Apostle Peter na we are dead to sin, nangyayari po yan yung kamatayan natin sa kasalanan during repentance. So ang isang individual na namatay, na naka-experience ng death to sin is during repentance, and it is the death of the old man, or yun yung pagkamatay ng sinful nature natin. So tinatanggalan siya ng kapangyarihan, authority sa buhay natin para kontrolin tayo. And apparently, ang meaning po ng repentance is this. Diyan pa lang sa diagram, sa display, or sa picture, makikita na natin yung meaning ng repentance. Yung meaning ng repentance is turning away from sin, or turning away from Satan, turning away from death, and turning to salvation, turning to God, and turning to life. So, for example, ito yung death, or ito yung kasalanan. Papunta ko dito. Ang repentance daw ay turning away from sin, kasi ito yung Diyos, turning towards God. Ganun po yung meaning ng repentance. So, ibig sabihin, iniiwanan niya natin yung kasalanan, at yung direction po ng buhay natin, ng lakad natin is pupunta na sa Panginoon. Yun po yung illustration natin for repentance. At repentance, man confess sin, decide to forsake it, turns his back, yon. He turns his back doon sa kasalanan and refuses to accept its dominion. Yon. Kung nandito yung kasalanan, papunta kayo doon, parang hinahatak ka ng kasalanan, ibig sabihin, kontrolado ka niya. Pero the moment you repent, ikot, papunta ka na sa Panginoon, and may control na sa iyo yung Panginoon, wala nang control sa likod mo yung kasalanan. So, ganun po yung nasa illustration natin. He dies to the lust and desires of the old man and decide to live for God. Once ang isang tao ay truly na nag-repent, dapat ang mindset niya, ang nasa isip niya, I will live for God. Iiwanan ko na yung dati kong ginagawa na makasalanan. Yun po yung tunay na repentance. Praise God. And at this point, Christ's death on the cross becomes effective in his life to enable him to break the bondage of sin. So, napaka-powerful po ang repentance pag ginawa siya ng tama, because during repentance, na-activate po ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Praise God. And it breaks the bondage of sin sa buhay natin. Praise the Lord. But of course, yung repentance is hindi yan complete eh. Ang repentance po ng process ng salvation natin is hindi complete because it brings only limitado lang po ang repentance. Temporary power lang yan para to turn away from sin. So kung ang isang tao nagrepent lang, papunta sa kasalanan, lumiko lang siya papunta sa Panginoon, pero hanggang doon lang, dahil we are in the sinful nature, nasa carnal pa tayo, may tendency na bumalik tayo doon eh. So, sa mga bisita namin or sa mga kapatiran, praise God, when we truly repent, praise God, hindi dapat tayo mag-stop dyan. Ang next po, after repentance, should be the application of the burial or paglilibing ng Panginoon, which is our baptism sa tubig, in Jesus' name. Balik ako doon sa natin. Balik tayo sa repentance. Since yung sinasabi ko ay yung pag nagrepent tayo, hindi talaga totally na nawawala yung sinful nature natin. Ang tinatanggal sa repentance is yung authority at power or control ng kasalanan sa buhay natin. Kailangan natin, kanina nabanggit ko na, di ba, we are waging war with our flesh, di po ba? We must continue to kill the desire of our flesh. So, war po ito, kailangan yung desire ng flesh natin, sinasubject natin, mga kapatid. Sabi ng Bible, we should die to ourselves daily. Sabi ng 1 Corinthians 15:31, I protest by rejoicing with all I have in Christ Jesus, our Lord, I die daily. Ibig sabihin, mga kapatid, we should repent daily.
Amen? Kasi ang repentance is death. So, dapat, sabi ng Bible, we repent daily, I die daily. So, dapat every day po, kahit po baptize ka ni Jesus' name, receive ng Holy Ghost, nag-repent. You need to repent daily. Kasi hindi natin alam, everyday we sin. Nagkakasala po tayo everyday. May nakikita tayo dyan na nagdadagta. So, kung nagkasala ka kapatid, and para nagagawa mo uli yung pero ayaw mo na talaga, ito yung solution dyan. You repent. Once we repent, sabi nga ng Bible, God is faithful and just to forgive our sins. Ganun lang. Praise God. So, balik ako dito sa baptism. Kasi may na-miss na ako. So, next po ng part is ng gospel. Di ba? Una, death. Pangalawa is burial. Okay, doon na tayo sa paglilibing. Praise God. The next step sa ating salvation is that para ma-apply or ma-identify tayo with Christ is the burial. Ito po ay ginagawa through our baptism in water. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 12 that Christians should be buried with Him in baptism, wherein also ye are risen with Him through the faith of the operation of God, who hath raised Him from the dead. So, ang pagbautismo pala sa atin sa tubig is our burial, or yun yung ating paglilibing. Ano ba yung nililibing doon sa baptism? Ano po ba yung nililibing? Yung tao? Sino may alam? Ano ba yung nililibing? Yung lumang pagkatao. Amen. Praise God. Yung pinatay natin doon sa repentance, pinatay talaga. Yung namatay doon during repentance, yun po ang nililibing. Praise God. So, by water baptism, we identify with Christ. Amen. When His body was laid, ayun, nung inano ang Panginoon, di ba, nandun siya sa cross, o binaba siya, nilibing. So, ganun din ang mangyari sa atin, nag-repent. Tapos, we are dead to sin. So, yung namatay sa part natin, ililibing na through baptism in the water. Ito po, take note, ang water baptism natin ay epektibo lang, effective po. Gumagana po ang baptism in Jesus' name once after we repent. Amen. Pag isang tao ay hindi nag-repent ng totoo sa Panginoon at nagpabaptize in Jesus' name, hindi siya effective. Ano ba yung ililibing kung wala namang may namatay? Alright, 'di ba? Anong ililibing kung walang may namatay sa atin? Effective po ang baptism natin once tayo po ay seryosong nag-repent ng ating kasalanan sa harap ng Panginoon. Since baptism follows repentance, it actually does signify that the baptized person identifies with the dead state of the man Christ Jesus. So, yun, kahalintulad siya ng paglilibing ni Jesus Christ, yung ating baptism, kasi siya, nilulubog. Pag nilubog siya, sino bang nakakita na dito na nililibing? Ang nililibing naman, hindi siya nilulubog. Pinapasok siya dun sa nicho. Pero parang ganun siya. Ganun yung paglilibing. So sa atin, ang paglilibing is nilulubog sa tubig. And na-identify tayo with Christ because ang ginagamit during baptism is the name of Jesus Christ. Amen. So kung walang Jesus Christ dyan, walang pangalan ni Jesus during baptism, we are actually not identifying ourselves with His burial kasi walang pangalan ni Jesus. So importante po, pag nag-baptize, gamitan ng ginagamit ang name ni Jesus. So when a man receive water baptism, so pag ang isang tao ay nagpabaptize, praise God. Sino dito excited pag may nakakitang taong nababaptize? Dapat excited po tayo pag may nakakita tayong isang taong nababaptize. Ang iba hindi excited. Alam niyo kung bakit hindi excited? Because hindi natin alam ang nangyayari behind that decision. Pero I pray na after this, maintindihan natin na every time may nagbabaptize, nasa isip, wow, something is happening in that person's life, kaya nagpabaptize siya. Praise God. Amen? So, once a person nagpabaptize, it signifies that he has died he has died to sin, at yung sin na yan ay nililibing niya. Amen?
And when he emerged from baptism, his old lifestyle and his past sins are forever buried and forgotten. Wow. Amen. So yung isang tao nagpabaptize pala, pag nilulubog siya, nililibing niya he is died to sin, nililibing niya yung kapangyarihan, authority ng kasalanan sa buhay niya, at binabaon po siya, nililibing. Then pag angat niya dun sa tubig, ang nangyayari po dyan, yung old self, ang lumang pagkatao ng taong yon ay forever nang nilibing. Amen? And forever forgotten. So, baptism is for the remission of sins, which means, so yun, di ba sabi ng Acts 2:38, and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Ang ibig sabihin po kasi ng remission of sins during baptism is that ang isang tao ay na-release na galing sa pagkagapos or galing sa bondage or galing sa imprisonment. Nakakulong siya kasi may nagkokontrol sa kanya, pero the moment na mabaptize na siya doon sa tubig, pag angat niya, hindi na siya bondage ng kasalanan, hindi niya siya kontrolado ng kasalanan, wala nang kontrol ang kasalanan sa buhay niya. He has been forgiven sa kanyang mga kasalanan. So ganun po ang nangyayari. So I pray every time na may mababaptize dito na bisita. Amen. I feel na maraming tatawagin ng Panginoon at gagamitin ng bawat isa sa atin to bring a single soul sa bahay ng Panginoon, at yung tao na yun na madadala natin is mababaptize. And I pray na makita mo ang yung dinala sa Panginoon na nababaptize. You are rejoicing with God kasi you know in your mind na that person, praise God, has been released, has been forgiven, praise God, sa kanyang mga kasalanan, at he is free to serve God, kagaya po natin. So, after baptism, hindi pa siya tapos. Amen? We need something powerful para po tayo ay magkaroon ng kapangyarihan ma-overcome yung flesh natin, which is the Holy Ghost. Ito po yung part ng resurrection ng ating Panginoon. Ang resurrection ng ating Panginoon ay na-apply sa atin when a person, kung kagaya po natin, receive the Holy Ghost. Sabi ng Romans chapter 6 verse 4 hanggang 5, like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall also be in the likeness of His resurrection. So, we need the Holy Ghost para ma-apply yung resurrection ng Panginoon sa buhay natin. So, may nagsasabi po na yung resurrection, yung Holy Ghost, yung application ng resurrection sa buhay natin, which is the infilling of the Holy Ghost sa katawan natin, ang purpose lang niyan is during rapture in the future. Ang purpose lang niyan is para magkaroon tayo ng eternal life. Yes, we need the Holy Ghost kasi ang sabi ng Bible, ang Holy Ghost is the power of God na magbabago ng ating mortal body into incorruptible body. So, kailangan natin yon. But, partly it is true. But yung Holy Ghost po na yan is yung focus po niya sa buhay natin is for today, for our present world. So ang application niya hindi siya future, kundi ngayon din ang Holy Ghost. So maraming benefits po yung Holy Ghost. Kagaya ng sinasabi ni Paul in the book of Romans chapter 6 verse 11, reckon ye also yourself to be dead and indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. So yung Holy Spirit na natanggap natin is the Spirit of Christ. Amen? It is the Spirit of Christ. So, when we receive the Holy Ghost, it is literally that si Jesus Christ comes to live inside of us. Amen? So, I believe naman lahat ng nandito ay Holy Ghost filled. Diba? Baka mayroon pa dito hindi pa Holy Ghost filled. So, you need to ask God to fill you with the Holy Ghost kasi it is the Spirit of Christ na nananahan sa atin. So, the Holy Spirit or the Holy Ghost brings into our lives the same power that resurrected Jesus from the dead. So, yun. Yung Holy Ghost is the resurrecting power of God. Ang Holy Ghost, ang power na nag-resurrect kay Jesus Christ dun sa mula nung nilibing siya is the same power na matanggap natin, which is the Holy Ghost. May term ang Bible na newness of life and newness of the Spirit. Newness of life or newness of the Spirit. Sabi ng Romans chapter 6 verse 4,
sa dulo. We also should walk in the newness of life. At sa Romans chapter 7 verse 6, ito yung sinasabi ng Bible, "But now we are delivered from the law, that being dead wherein we are held, that we should serve in newness of spirit." Praise God. So yung newness of life na yan is the same term with the newness of the Spirit, which is, yun po yung Espiritu ng Panginoon, the Holy Ghost. And yung Holy Spirit or yung Spirit ng Panginoon na natanggap natin, it brings a new birth. So, hindi complete yung new birth sa atin kung hindi ka naka-receive ng Holy Ghost. Amen? Hindi siya complete. So, ang Holy Ghost din, it gives us life. Amen? So, kung walang Holy Ghost ang isang Kristiyano, walang life, walang buhay. Because the Holy Spirit gives us life, mga kapatid. Sabi ng 2 Corinthians 3:6, "Who also hath made us able ministers of the New Testament," praise God, "not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life." So, tayo po mga Kristiyano, we should walk in the Spirit because it gives us life. So, kung hindi tayo naglalakad in the Spirit, patay ang natin, ang ating lakad sa Panginoon, lalong-lalo na ang isang taong wala pang Holy Ghost. Pag isang tao wala pang Holy Ghost, wala siyang buhay, mga kapatid. Because walang resurrecting power ang nananahan sa buhay niya. So, tayo po na may Holy Ghost, mga kapatid, dapat active po yung Holy Ghost sa buhay natin. Dapat nararamdaman mo siyang nag-guide, nag-lead sa ating buhay. So, praise God, ibang topic po yun. Pero naisama ko lang. Praise God. Amen. So, ito po yung summary ng sinasabi kong gospel, which is the death, the burial, the resurrection of Jesus Christ. At ang application niyan sa buhay natin is pag sa death, repentance, sa burial, baptism, at resurrection sa receiving of the Holy Ghost. Ayan. Praise the Lord. Tapos na po ako doon sa unang part. Pangalawang part po ng topic natin is the new birth or bagong kapanganakan. Pag sinabing new birth or bagong kapanganakan, it is actually being born again in the kingdom of God. Sabi ni Jesus, John 3:3, "Except a man be born again, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Ano po yung born again? Hindi siya ipapanganak ulit tayo sa tiyan ng ating magulang. It is actually, sinasabi ng ating Panginoon sa John 3 verse 5, in-explain niya ng medyo malinaw. Ang born again is being born of water and of the Spirit. So, ang isang tao doon na born again should be born of water and of the Spirit. Kung hindi mangyari po ito sa buhay ng isang tao, he cannot see and he even cannot enter into the kingdom of God. So, ang isang taong hindi na ipanganak muli ay hindi makakakita at hindi makakapasok sa karya ng Panginoon. So, yun po yung new birth. So, ang application po nito is the gospel of Jesus Christ. So, ang new birth experience or ang born again experience or pagiging born again, mga kapatid, nangyayari po ito when a person applies the gospel of Jesus Christ. Amen? By obeying Acts 2:38. So, once na inobey niya yung Acts 2:38, which is the repentance, baptism in Jesus' name, receiving the Holy Ghost, yung tao na yon, mga kapatid, experience the birth of water and of the Spirit. So, he is being born again in the kingdom of God. Once nangyari po yan sa atin, yung ipanganak muli, mga kapatid, yung isang tao po niya na yan ay, sabi ng Bible, he is a new creation in Christ Jesus. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ang ganda ng nangyayari po dito once na-apply yung gospel sa buhay natin, mga kapatid. There is something wonderful ang nangyayari sa buhay ng isang tao once na-apply yung
death, burial, at resurrecting power ng ating Panginoon, which is through repentance, baptism in Jesus' name, and receiving of the Holy Ghost. Ang end product po pala nito, mga kapatid, is may bagong nilalang na lalabas out of that sinful person, which is a new creature in Jesus Christ. So, when the person experiences this, mga kapatid, that person is saved according to the Bible. So that's why, galit na galit or maraming hindrances ang pinapadala ng diablo sa isang taong gusto mag-decide para sa Panginoon. Kaya, na-invite mo na or pinagpipray mo, pero parang daming excuses because gusto ng diablo na hindi mangyari. Praise God. Pero if that person is seeking for God, God will help him para i-guide siya doon sa katotohanan hanggang maligtas siya. And that's why pag nabuo yung nabuo niya yung nagawa niya yung na-apply niya ang gospel sa buhay niya. Praise God. Nagiging new creation siya, sabi ng Bible. So pag naging bagong nilalang siya sa harap ng Panginoon, then that person is living according to the will of God. If a person lives according to the will of God, mapiplease niya at mawo-worship na ang Diyos because parang bumalik siya dun sa origin. Alam mo yung cellphone? Pag example yung cellphone ko, ang daming application, mabagal na. Naghahang na. Pero the moment na restore factory setting mo siya, 'di ba parang bumabalik yung original design niya, parang bago ulit. Parang ganoon ang nangyayari sa isang taong makasalanan at babaguhin ng Panginoon, i-apply ang gospel sa buhay. At through that process, paglabas niya dito sa end product, bagong nilalang niya siya, bumalik siya dun sa original design ng Diyos na para sambahin siya. Praise God. Ganun po ang nangyayari once the gospel is applied and once a person is being born again in the kingdom of God. Praise God. So, malapit na ako magtapos. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. So, si Apostle Peter po nag-preach ng first gospel sermon. Amen. During the day of the Pentecost. It is the birthday of the New Testament church. Si Peter po dyan. Kasama yung 11. And nag-preach siya actually ng death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. At nagbigay siya ng simpleng mensahe. Simple message. Simple message pero napaka-powerful ng mensahe ni Peter during the time. And they are convicted by God. Nung marinig ng mga tao na yon ang message ni Peter, they are convicted by their sin. At ito yung tanong nila, men and brethren, mga kapatid ko, what shall we do? Amen? Praise God. Alam niyo po ba na yung mga taong nandun ay during the day of Pentecost are all Jews? Alam niyo po ba, mga Hudyo? Because they are religious people na nag-gather to celebrate the feast of the Pentecost. Mga Hudyo po yan. So itong mga Hudyo, alam nila yung terminology na repentance, remission of sins, Holy Ghost. Kasi possible yung mga prophecies during the old times about the Holy Ghost, outpouring of the Holy Ghost, alam na nila yan. Pero nung nag-preach si Peter ng simple message, God convict their hearts with their sins. Gusto kasi nilang malaman, paano ba kami mapapatawad ng Panginoon? Kasi nireject namin si Jesus Christ, nabuksan ang kanilang isipan na ang pinatay nila, pinakod nila sa cross, yun yung Messiah. Praise God. So they are, ano bang gagawin namin? Pero actually, ang sinasabi ng mga Hudyo during that time, paano ba kami maligtas? Kasi we are doomed to hell na eh. Nagkasala kami sa Panginoon. Ito yung magandang sagot ni Peter, mga kapatid. Dahil alam niya yung background ng kanilang audience, alam nila yung mga remission of sins, alam nila yung repentance, baptism. Si Peter po ay nagbigay ng complete at precise and clear and questionable answer sa kanilang tanong. At yung sinabi ni Peter sa Acts 2:38, familiar naman lahat, repent, be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So mababasa po natin yan after that verses, maraming nagpabaptize
Amen. Marami na convert. At the same question, yung tanong ng mga Hudyo during the day of Pentecost has been asked by yung jailer. Yan din yung tinanong niya. Praise God. Nung during that time na si Paul and Silas ay nandun sa kulungan, familiar po ba kayo yung kumakanta sila kahit nakagapos? They are worshiping, praising God. At nagkaroon ng lindol. Nung nagkaroon ng lindol, yung lahat ng pinto doon sa kulungan na open. At yung jailer, yung guard doon sa loob ng kulungan, nakita niya yung power ng Diyos. Nagkaroon ng lindol nag-open. Natakot siya. Sabi niya, patay. Yari ako dito sa boss namin. So gusto niya magpakamatay. Pero sabi ni Paul, ops, wag mong gawin yan, nandito pa kami. At yung tanong niya, during the time, sabi niya kay Paul and Silas, Sirs, what must I do to be saved? Ano bang gagawin ko para maligtas? So, yun din yung tanong ng jailer. Take note, itong jailer, mga kapatid, hindi siya Hudyo. Gentile po siya. Wala siyang alam about the oneness of God. Wala siyang alam sa remission of sins, repent, etc. Kasi he is a pagan worshiper, so marami silang Diyos, false God. Praise God. Pero ito yung maganda kay Paul and Silas. Alam niya yung audience nila, alam niya yung nakikinig. Na ito, walang alam to sa sa mga about the gospel Pero ito yung sagot ni Paul and Silas. Binigyan niya ng sagot na simple pero accurate. Mababasa natin sa Acts chapter 16 verse 31. Sinabihan nila siya that the path of salvation is to turn away from false God. Unang-una talaga, yung Diyos-Diyosan mo, tanggalin mo yan sa harap mo. Dapat ang nasa harapan mo ay yung mag-iisang Diyos na si Jesus Christ. And then put your faith on that God, on that Jesus Christ. Kaya sabi ni Paul and Silas sa jailer na yun, believe on the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Amen? So yun yung sagot. But afterwards, mga kapatid, in-invite possible ng jailer itong si Paul and Silas sa bahay nila kasi na-excite siya. And nabaptize itong siguro inexplain nila Paul and Silas yung death at burial and resurrection ng Jesus Christ. Paano ma-apply sa buhay niya. And after that, sabi ng Bible, he was baptized. He and all his family, household, were baptized straightway. Ibig sabihin, after siguro ng short Bible study, explanation, they were baptized lahat ng kanyang family during the time. At sabi ng Bible, he and his entire household rejoiced because they all believe in God. Wow. Praise God. In other words, mga kapatid, kaya na-share ko yan, mga kapatid, because yung conclusion ko po is that the gospel is for everyone. Hindi lang siya sa Hudyo, kundi hindi lang din siya para sa mga Hintil, but the gospel of Jesus Christ is for everyone. Everyone who what? Sabi ng Bible, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. To everyone, sa bawat isang naniniwala. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To the Jew first, and also to the Gentiles, to the Greek. May I request everyone to stand that we are going to worship the Lord. But yung gospel it is the power of God unto salvation. Amen. To everyone that believe. Ito lang po yung tanong ko. Paano sila maniniwala kung walang may nag-share ng salita ng Panginoon? Paano sila maniniwala kung walang tidings, walang bringer of good news sa mga taong yon? Sabi ng Bible, may sinasabi yung Bible how will they believe kung walang preacher? Paano sila maniniwala na mayroong grace ang Panginoon na makukuha through faith? Amen. Paano sila maniniwala na mayroong palang gospel, which is the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ, na pwede palang ma-apply sa buhay ng isang tao ang nangyari kay Jesus at para mabago ang ating buhay. Paano mangyayari yun? Paano sila maniniwala kung walang isang tao na pupunta doon at mag-share ng salita ng Panginoon? Amen? Paano mangyayari yun kung walang bringer of this gospel message? At tonight, I believe God wants to use every one of us. God wants to save everyone that believe.
who will hear the gospel of Jesus Christ, who will hear, hindi lang makikinig, but may intindihan nila ang gospel of Jesus Christ. But also God wants to use every one of us to bring this glorious gospel to those people na nasa labas. And once they hear this message, they will believe. At ang trabaho po natin is to bring this powerful, life-changing message of God, which is the gospel, to those people. Yun lang po yung trabaho natin. Pag hindi sila nag-respond, okay lang, wala. Hindi naman tayo nagbabago. Pero what if you share the gospel, then while you are sharing the gospel, the Lord is working in their hearts. The Lord is working in their minds. God is working in their lives na hindi natin alam. At sometimes we are frustrate tayo. Grabe, ang dami, pabalik-balik na ako dyan sa bahay na yun, sa tao na yan. Parang wala yatang mangyayaring maganda dito. Pero the Bible says, preach the gospel to every creature. They that believe it and is baptized, they shall be saved. But if they will not believe and be baptized in Jesus' name, they will be damned. Pero ang trabaho natin trabaho natin lahat, mga kapatid, ang mga unang tinawag ng Panginoon is to bring this good news, praise God, to those people na nangangailangan ng mensahe. But, kailangan dalhin natin siya na may excitement. Because dapat pag binigay natin sa kanila ito, maramdaman nila na, wow, galing na, maramdaman nila na yung mensahe na yun, may makakabenepisyo sila doon. Let us bring the gospel of Jesus Christ with joy, amen, with excitement na i-share natin sa ibang tao. Sa gabing ito, as we worship the Lord,